Ball kuminang laban sa Blazers. Austin Reeves kapalit ni Draymond Green pinag-usapan. At Golden State Warriors nag-meeting. Peyton II may suggestion. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $2,299. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tpen.com for more high quality shoes. Phoenix Suns na walang Kevin Durant panalo kontra sa Trail Blazers na may final score na 109-88 para sa kanilang ika-4 na sunod na panalo. Nagtala si Bradley Beal mga kaibigan ng 21 points at tinalo ng Phoenix Suns ang Portland Trail Blazers na may final score na 109-88 nitong Lunes ng gabi para sa kanilang ika-4 na sunod na tagumpay. Dahil sa pagkakaroon ng right hamstring tightness ni Kevin Durant, 7 sa mga manlalaro ng Phoenix Suns ang nakapagtala ng mga puntos na nasa double figures. Si Jusuf Nurkic na naglaro laban sa kanyang dating kupunan ay nakapagtala ng 18 points. Si Chimezie Metu na pumalit kay Kevin Durant ay may 14 points at sina Grayson Allen at ang pangalawang manlalaro na si Eric Gordon ay parehong mayroong 12 points mga kaibigan. Binago niya ang lahat, sabi ni Jusuf Nurkic tungkol kay Bradley Beal na bumalik mula sa injury noong Biyernes. Simple lang, nakadepende kami sa kanya. Kapag siya ay nandoon, hindi mahalaga kung ano ang ginagawa niya. Ang pagiging nandoon niya ay malaking pagkakaiba para sa aming kupunan, sabi ni Jusuf Nurkic. Nakapagtala si Kevin Durant ng 31 points sa tagumpay nila noong linggo laban sa Orlando Magic. Ngunit sinabi ni Coach Frank Vogel mga kaibigan na naaapektuhan ang kanyang hamstring sa dulo ng laro. Natapos niya ang laro, ngunit sapat na upang hindi siya makapaglaro. Ayon kay Frank Vogel, bago ang panalo sa Lunes, day-to-day basis na ang status ni Kevin Durant mga kaibigan. Gusto kong bigyan ng credit ang aming bench, sabi ni Frank Vogel. Nakakuha kami ng maraming stops at nakakilos agad sa fast break at mas madali ang mga bagay kapag hindi mo kinukuha ang bola mula sa iyong sariling basket at hindi ka nagkakaroon ng fouls. Ang bench namin ngayong gabi ang nawagi ng game ball ayon kay Frank Vogel mga kaibigan. Si Scoot Henderson ang nanguna sa Trail Blazers mga kaibigan na may 17 points. Si Jeremy Grant naman ay may 15 points habang sina Malcolm Brogdon at Jabari Walker ay may parehong 10 points. Ang Portland Trail Blazers ang unang namuno ng 29-20 matapos ang unang quarter. Ngunit na-outscored ang 66-32 sa sumunod na dalawang yugto. Namuno ang Phoenix Suns ng hanggang 26 points sa buong laro mga kaibigan. Kala ko maganda ang simula namin, sabi ni Portland coach Chauncey Billups. Tapos may 8 turnovers kami sa dalawang quarter. Hindi lang sapat ang aming nagawa. Hindi available si dating Phoenix Suns center DeAndre Ayton mga kaibigan sa laro dahil sa right knee tendinitis. Si Toumani Camara naman ay absent sa laro dahil sa right knee soreness. Habang si Bol naman mga kaibigan ay nagpakitang gilas kontra sa Trail Blazers. Si Bill Simmons mga kaibigan ay nag-propose ng isang blockbuster trade na kasama ang Lakers at Warriors para kina Austin Reeves at Draymond Green. Naniniwala si Simmons na makakatulong ito sa parehong kupunan ng Lakers at Warriors mga kaibigan. Ang Lakers at Warriors ay parehong mga kupunang kinakailangang gumawa ng ilang pagbabago mga kaibigan ngayong season. Ang Golden State Warriors mga kaibigan ay kasalukuyang nasa ika-11 na pwesto na may 15-17 na record ngayong season, habang ang LA Lakers naman ay ika-10 sa pwesto na may 17-17 record. Parehong mga kupunan ang maaaring gumawa ng malaking kilos ngayong season at naniniwala si Bill Simmons na dapat silang makipag-deal sa isa't isa para subukan at palitan si Draymond Green at Austin Reeves mga kaibigan. Ayon kay Bill Simmons mga kaibigan, ang paborito kong trade target ay si Austin Reeves dahil sa susunod na mga linggo maaaring mangyari ang isang Draymond Green at Austin Reeves trade mga kaibigan. Dagdag pa ni Bill Simmons mga kaibigan, ang LA Lakers sabihin na natin na nasa .500 sila. Sabihin na natin na napag-usapan na nila iyon. Kailangan bang isama ng Golden State Warriors si Moses Moody para matagumpay ang trade na iyon? Gusto ko lang ang trade. Sa teorya, hindi ko inisip na kailangan ng Golden State si Draymond Green. Sa tingin ko dapat na siyang i-trade. Para sa inyo mga kaibigan, kung magkakatotoo man ang trade na iyon, sinong team ang panalo at sinong team ang talo? Si Draymond Green ay may gamit sa sistema ng Golden State at ang paglipat mula sa kanya para sa isang offensive punch na si Austin Reeves ay tila walang kapatiran, lalo na kung kailangan mong isama si Moses Moody para matuloy ang trade. Si Draymond ay may average na 9.7 points,
5.5 rebounds at 5.8 assists ngayong season kapag nanatili siya sa court. Ang LA Lakers ay hindi magugustuhan ang deal na ito para sa kanilang sarili. Kahit pa siyang makitang sumali ang isa sa mga malapit na kaibigan ni LeBron James na si Draymond Green sa koponan. Si Austin Reeves ay may average na 15.1 points, 4.4 rebounds at 4.9 assists, ngunit mahirap makita kung paano siya magiging kasama sa sistema ng Warriors, mga kaibigan. Hindi isasantabi ng kupunan si Klay Thompson para maglaro si Austin Reeves, kaya't magkakaroon sila ng dalawang backup guard options na sina Chris Paul at Reeves. Ang pagkawala ni Draymond ay nagbubukas ng puwag para kay Jonathan Kuminga bilang starting player, ngunit iniwan ang frontcourt na may kakulangan sa kabila nito, mga kaibigan. At ang problema sa deal na ito, mga kaibigan, wala itong paraan na pinansyal para magtagumpay ang deal na ito. Malamang na kailangan ng Lakers na isama ang isang katulad ni Rui Hachimura para magtagumpay ang deal sa aspeto ng pera. Sa puntong ito, sobra-sobra na ang binabayad ng Lakers para sa isang player tulad ni Draymond Green na lampas na sa kanyang prime. At Steve Kerr, pinanindigan ang matinding pagsusuri sa Warriors matapos ang pagpupulong sa kupunan. Kahit na nakaupo siya sa kanyang bahay habang nagpapagaling mula sa kanyang calf injury at nanonood ng mga laro sa TV, may pakiramdam si Gary Payton II, mga kaibigan, na may hindi tama sa Golden State Warriors. Nang siya ay bumalik noong Sabado, na-verify niya ang kanyang unang hinala. Sigurado akong nakikita mo ito sa court, ang pagkawala ng connection namin pagdating sa depensa, sabi ni Gary Payton, mga kaibigan, matapos ang ensayo noong Lunes. Sa tingin ko, medyo ang aming opensa ang nakabatay sa aming depensa na dapat sana ay ang kabaligtaran. Kailangan lang naming bumalik sa simpleng paraan ng pag-atake. At sa depensa, lumabas na may una, pangalawa at pangatlong pagsusumikap at paggamit ng aming utak habang naglalaro. Ibabalik namin ang mga bagay ng mas maaga kaysa inaasahan, ayon ito kay Gary Payton II, mga kaibigan. Golden State Warriors, mga kaibigan, panalo ngayon kontra Orlando Magic. Isang total team effort ang ginawa ng Golden State Warriors ngayon, mga kaibigan, kontra Orlando Magic na may final score na 121-115. Nag-beast mode si Stephen Curry, mga kaibigan, na mayroong 36 points, 7 assists, 2 rebounds in 35 minutes niyang paglalaro. Habang si Jonathan Kuminga naman ay nakapagtala ng 19 points, 4 assists, 6 rebounds. Si Klay Thompson naman ay mayroong 15 points, 2 assists at 3 rebounds. Habang si CP3 naman ay mayroong 12 points, 5 assists at 2 rebounds. Habang sa Orlando Magic naman, si Paolo Banchero ay nakapagtala ng 27 points, 5 assists, 12 rebounds in 34 minutes niyang paglalaro. Nag-take over votes Stephen Curry, mga kaibigan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.